Tatlo po ako sa aming 5 magkakapatid. Nang magbinata ako, naisipan kong iwan ang aming tahanan upang makipagsapalaran sa ibang lugar. Medyo may kahirapan din kasi ang aming pamumuhay noon. Tanging sa lupa lang umaasa ang aming mga magulang. Una kong naging trabaho ang pagko-construction nang sumama ako sa isang kaibigan. At dahil sa wala pa akong ganong nalalaman sa larangan na iyon at wala ding anumang gamit, kung kaya piyon lang ako o yung tinatawag na construction laborer. Marami akong naranasang trabaho dahil sa hindi mapermanente, hanggang sa mapasok ako sa isang pabrika ng garments. Natuto ako ng iba't ibang operation sa pananay. Dito ako medyo tumagal. At sa pabrika ko na rin nakilala ang misis ko. Nang magkaipon, ay nagpasya akong bumili ng pampasadang tricycle at iniwan na ang pabrika. Wala pa kaming anak nung mga panahon na yon, pero nagsasama na kami ni Lenlen. May nabili din kaming maliit na lote na siya namang pinagtirikan namin ng maliit na bahay. Mura lang ang aming pagkakabili dahil sa probinsya at malayo sa kalsada. Mas naging komportable ako sa pamamasada noon ng tricycle at nagagawa ko pang maihatid at sunduin si Lenlen sa kanyang trabaho. Nanatili kasi siya sa pabrika. Sa araw-araw kong pamamasada ay masasabi kong halos lahat na yata ng dapat makita sa lansangan ay nakita ko na. Pero sa lahat ng iyon, may ilan akong mga karanasan na talaga namang tumatak sa akin, na habang nabubuhay ako ay hindi ko na talaga makakalimutan. Minsan, isang gabi iyon na umaambon-ambon, naisip ko na isang pasada na lang at uuwi na ako. Mahirap na kasi. Baka lumakas pa ang ulan at mapasma pa ako. Nang torno ko na sa pila, ay mabilis namang napuno ang aking tricycle. Kasalukuyan na naming binabaybay noon ang daan. Marami pa kasing bahagi ng daan doon sa lugar ang wala pa ring ilaw. Kung kaya may kadiliman at tanging ilaw lamang ng sasakyan ang siyang nagbibigay ng liwanag. At marami din ang bahagi ng daan doon na hindi pa sementado. Nang sapitin namin ang pababang bahagi ng kalsada at kasalukuyang binabaybay na iyon, ay bigla akong nagulat nang bigla na lamang may tumawid. Kung kaya napapreno agad ako. Laking pasalamat ko na hindi natumba at gumulong ang tricycle, at sa halip ay dumausdos lang ang gulong. Narinig ko kaagad ang malakas na pagrereklamo ng mga pasahero sa loob, at sinabihan akong magdahan-dahan lang. Humingi naman ako ng paumanin at sinabi kong may bigla kasing tumawid. Mabilis kong inilabas ang flashlight sa aking belt bag at inilawan ang kabilang gilid ng daan para mapagsabihan sana ang tumawid
na mag-ingat sa susunod. Ngunit wala kaming nakita. Maging yung mga nakasakay sa likuran ko ay wala naman daw silang nakitang tumawid. Pero alam ko sa aking sarili na mayroon talaga akong nakita. Babae ito, nakatamtaman ang haba ng buhok at nakasuot ng puti. Kinilabutan ako. Biglang nanlamig ang aking buong katawan. Matapos kong maihatid lahat ng aking pasahero, ay nagmamadali na akong umuwi ng bahay. Sa daan ay kinakabahan talaga ako. Nung nasa bahay na ako, ay hindi ako dalawin ng antok. Noon ko nasabi sa aking sarili na may katotohanan pala ang kumakalat na balita. Kwento-kwento kasi na mayroon nga raw nagpapakita sa bahagi na iyon ng daan. Sa magkabila kasi ng daan ay may puno ng kawayan na magkatapat. At pinaniniwalaang doon umano lumalabas yung nagpapakitang babae. At yung lugar na iyon ay marami na ang naaksidente. Noong mga panahon na iyon, siguro ay nasa 3 na ang namamatay sa lugar. Na ang lagi namang sinasabi ng marami ay pawang mga lasing kasi ang mga naaksidenteng namatay doon. Ewan ko, pero iba yung pag-iingat na talaga ang gagawin ko sa tuwing daraan ako doon. Yan ang mariing sabi ko pa sa aking sarili noong mga oras na iyon. Makalipas ang ilang araw, nang sunduin ko naman si Mrs. sa kanyang trabaho, ay may nadaanan kaming tao na nasa gilid ng kalsada. At para itong nagsusuka na nakahawak pa ang isang kamay sa puno. Nang bigla na lamang itong lumingon sa amin at walang sabi-sabing sinugot si Lenlen na nasa loob ng tricycle. Kaya mabilis kong kinabig ang manibela upang maiwasan ang lalaki. Napasigaw ang asawa ko sa sobrang gulat. Nang makalayo kami ay sinilip ko siya at nakita kong maluwa-luwa siya at namumula sa takot. Nakita ko ang nakakasindak na itsura noon. Di ko talaga maipaliwanag ang nararamdaman ko at hindi rin ako makapaniwala na umiiral pala talaga ang mga ganon. Hawak-hawak ni Lenlen ang kanyang dibdib. Kitang-kita ko ang matinding kaba sa mukha ng aking asawa. Napakabalasik ng mukha ng lalaki at yung mata niya ay kakaiba. Pero iba-iba ang aming mga naging basa sa nangyari. Naisip namin na baka may diferensya ang lalaki sa kanyang pag-iisip. Naisip din namin na baka lasing nga lang talaga at nagmamaoy. Naisip din namin na baka nakadroga. Ngunit mayroon din talaga sa bahagi ng aking isipan na baka aswang iyon dahil na rin sa kanyang itsura. Noong buntis naman si Lenlen ay nakasanayan na namin na magsimba tuwing araw ng linggo. Minsan, paggaling namin sa simbahan, habang binabaybay ang daan pa uwi sa amin, ay mayroong pumara
na isang matandang babae. Hinintuan ko ito sandali at sinabi kong hindi ako bumabiyahe. Pero tinanong naman ito ni Lenlen kung saan ba ang kanyang punta. Sinabi ng matanda na pauwi na siya at sa unahan lang pala ang bahay nito. Kaya nagmagandang loob na ang asawa ko at sinabihan ako na amin ang isabay. Nang umaandar na uli kami, ay naririnig kong nag-uusap sila at panay ang puri nito kay Lenlen at puro tungkol sa pagbubuntis ang kanilang pinag-uusapan. Natuwa naman ako dahil sa unang anak namin niyon at naisip ko na maraming matututunan ang misis ko. Napagkasunduan namin na mag-asawa na ihatid na muna ang matanda sa kanila at saka na lamang kami babalik pauwi sa amin. Napansin namin na mas liblib yung tinitirahan ng matanda. Mula sa kalsada ay tanaw sa bandang itaas ang bahay nito na nagsosolo katulad sa amin. Pero mas mapuno doon at masukal na talaga. Nalaman ni Lenlen na kasama daw nito ang nag-iisang anak sa bahay. At byuda na rin daw ito. Panay ang pasalamat nito sa amin. At sinabi pa na sana ay makadalaw daw siya sa aming bahay minsan, na aming itinuro sa kanya ang daan nang dumaan kami doon kanina. Kinagabihan, katatapos lang namin kumain noon, nang makarinig kami ng mga asong nagkakahulan. Pero medyo malayo iyon. Hindi naman namin gaanong pinansin dahil sa inakala naming normal lamang iyon. Wala kaming kamalay-malay na iyon na pala ang hudyat ng isang malaking trahedya na naglagay sa aking mag-ina sa panganib. Kasalukuyan na akong nakahiga noon habang si Lenlen naman ay nakaupo sa aming higaan at naglilinis ng kanyang mukha. Nang bigla niya akong kinalabit at tinanong kung narinig ko ba raw iyon. Napabalikwas naman ako at napatingin sa kanya. Sinabi kong hindi at tinanong ko siya kung ano ang kanyang narinig. Sa halip na sagutin niya ako, ay sumenya siya na tumahimik kami at makiramdam. Kaya pinakinggan namin. Pero wala naman akong narinig na kakaiba. Lumapit siya sa akin at sinabi niyang parang mayroon daw kasing nasa labas ng aming bahay. Kaya kahit medyo inaantok na ako noon, ay pinilit kong wag muna matulog. Nang nakahiga na sa tabi ko si Lenlen, ay sinabihan ko siya na matulog na at huwag mag-alala dahil sa babantayan ko siya. Hanggang sa di ko na namalayan na nakaidlip na rin pala ako at bigla na lamang akong nagulat nang makakita ako ng isang tao na nakapatong na sa aming bintana at takmang bababa na. Sa sobrang pagkagulat, ang unang naging reaksyon ko ay ang tumayo bigla habang napasigaw. At tinakbo ko ang tao na iyon sa bintana para itulak na palabas. Pero naging maagap iyon at tumalon na kaagad.
pagbagsak niya sa lupa ay agad siyang nanakbo at mabilis na naglaho sa mga halamanan. Mayroon din kasing mangilang-ngilang puno sa lugar. Idagdag pa na may kadiliman. Kung kaya hindi ko na iyon nakita. Pero ang paraan ng kanyang pagkilos ay hindi talaga normal. Nakayuko iyon na akala mo ay laging nakahandang sumugod. At para iyong taong grasa na maitim ang kanyang balat. Di ko siya naitsurahan dahil sa nakatabon ang buhok noon sa kanyang mukha. Matapos iyon ay parang nanlambot ako. Napaupo ako at napasandal sa aming dingding. Ang lakas at ang bilis ng pagtibok ng puso ko. Grabe ang kaba na aking naramdaman noon. Nakita kong nakaupo na rin si Lenlen at nakatingin sa akin. Nakita pa pala niya ang tao na iyon bago nakatalon. Alalang-alala siya para sa amin. Tinanong niya ako sa garalgal na boses kung ano iyon. Sinabi ko na lang na magnanakaw. Pero malakas talaga ang kutob ko na hindi iyon karaniwang tao. Nang sumunod na araw, sa halip na pumasada ako, ay inayos ko ang bintana at pinto. Sinigurado ko na hindi na kami basta-basta mapapasok ni numan. At sinabi ko sa aking sarili na hindi ko na hahayaan na maulit pang muli ang pangyayaring iyon. Dahil paano na lang kung nakapasok na ng tuluyan ang taong iyon sa loob ng aming bahay nang hindi ko namalayan. Maya-maya, biglang naputol yung pag-iisip ko nang makarinig ako ng boses na tumatawag sa labas. Pamilyar sa akin ang tinig na iyon. Nang lumabas ako ay nakita ko nga si Nanay Auring. Yun yung matanda na isinabay namin ni Lenlen. Bumati ako sa kanya ng isang magandang araw at gumanti naman ito. Hinanap niya si Lenlen. Sinabi kong pumasok. Ayaw pa kasing huminto hanggat kaya pa raw niya ay papasok pa rin siya. Dahil sa isa rin kasi si Lenlen na inaasahan sa department nila. Line leader kasi siya. Napansin ko kaagad na nalungkot si Nanay Auring nang malaman niyang wala si Lenlen. Sinabi ko sa kanya na bumalik na lang ng mga alas 5 at siguradong maabutan na niya iyon. Sinabi niya sa akin na susubukan niyang makabalik, pero hindi daw siya sigurado. Kinagabihan nung araw na iyon, habang kumakain kami, ay napag-usapan namin si Nanay Auring. Nang tanungin ako ni Lenlen sa kung ano ang pakay ng matanda, ay sinabi kong hindi ko rin alam dahil sa wala naman itong nabanggit. Pagkatapos namin makapagligpit ng aming mga pinagkainan, ay magkasama na kami nagtungo sa aming silid. Maliit lang ang aming bahay na ang tawag ko pa nga ay home sweet home. Dahil kahit saan namin ibaling ang aming paningin, ay kita namin ang isa't isa. Nang nasa kwarto na kami, ay napanatag ako dahil sa wala kaming narinig na kahula ng mga aso. Pero hindi pa rin ako nagpakakampante. Si Lenlen, nung gabing iyon, ay parang hindi naman mapakali. Init na init umano siya.
At ang pakiramdam ay parang nasa pugon. Paglalarawan pa niya sa akin. Napaka malinsangan umano. Kaya bukod sa itinuto ko na sa kanya ang electric fan namin, ay pinaypayan ko pa siya. Ayokong buksan ang bintana bilang pag-iingat na rin. Nang mga pasado 11:00 na ng gabi, ay nakatulog na rin si Nenden. Pero ako ay sinigap kong wag na muna matulog. Uminom pa ako ng kape para hindi ako antukin. Pinatay ko na rin ang ilaw at emergency light lang ang aking binuksan. Nang bigla na lamang akong nakarinig na parang may naglalakad sa labas ng bahay. Kaya napatingin ako sa bintana at nakita ko namang naisara ko iyon ng mabuti. Bumangon din akong sandali upang silipin ang pintuan at nakita kong nakasara rin naman iyon ng mabuti. Nang papasok na ako sa kwarto namin, ay bigla akong kinabahan nang may makita akong tila may nakasilip sa dingding. Ang pagkakayari po kasi ng bahay namin ay pinaghalong-halo blocks at kahoy. At doon ito nakasilip sa may siwang. Doon sa may dugtungan. Iniwasan kong lumika ng ingay. Kaya hindi ako nagtuloy na pumasok sa aming silid. Sa halip ay dumiretso ako sa kusina at kumuha ng kutsilyo. Pagbalik ko sa entrada ng kwarto namin ay wala na ang mga mapupulang mata na nakasilip doon. Nakiramdam akong mabuti at naramdaman kong may umakyat sa bubungan namin. At nakarinig na rin ako ng kakaibang tunog. Marahan iyong gumagalaw sa ibabaw ng bubong. Maya-maya pa ay naramdaman kong parang pinipilit na niyang tuklapin yung liso na siyang takip sa dugtungan ng yero. Pero maingat niyang ginagawa iyon. Dahan-dahan. Napaisip ako kung ano ang binabalak noon. Grabe na ang kaba na aking nararamdaman. Wala pa namang kisame ang aming bahay. Wala talaga akong ideya sa kung ano ang gustong gawin nung nasa bubong. Pero gusto kong dalain iyon at ilalabang ko talaga ng patayan ang aking mag-ina. Naisip ko na gusto ko nang wakasan ang panggagambala noon. Kaya sa halip na sigawan ko iyon para bulabugin o ipaalam na may gising para umalis iyon, ay nanatili lang akong tahimik at nakatayo sa isang gilid. Habang nag-iisip ako sa aking mga gagawin, ay bigla na lamang ako nakakita ng parang pisit na bumababa galing sa itaas. At napansin ko iyon nang malapit na sa tiyan ni Lenlen, nang abot na ng liwanag na nagmumula sa emergency light. Kaya mabilis na akong kumilos. Hinawakan ko ng mahigpit iyon, sabay nilaslas ko gamit ang hawak kong kutsilyo. Naramdaman kong tila na bigla at nataranta naman ang nasa itaas. Kumalampag ng malakas ang bubungan. At rinig ko rin ang tunog noon na nasaktan. Maya-maya ay biglang may lumundag at nagtatakbo ng palayo. Sisilipin ko pa sana iyon pero naisip kong di ko na rin iyon makikita dahil sa siguradong nakalayo na. Nagulat naman ako nang makita ko sa aking kamay
ang kapirasong laman na aking hawak. Kabahagi iyon ng dila at ang daming dugo. Samantalang manipis lamang nang una ko iyong makita. Kaya hindi ko akalaing ganun kadugo iyon. Nakita kong bahagyang nagmulat ng mata si Lenlen at nagtanong kung ano ang kumalampag na iyon sa bubungan. Sinabi kong siguro ay pusa lang at natulog na uli ito. Ayokong mag-alala pa ito. Kung kaya, nagsinungaling na lang ako at inilihim sa kanya. Kinaumagahan nang ihahatid ko na si Lenlen sa kanyang trabaho, ay laking gulat namin nang aming makasalubong si Nanay Auring. Nang tanungin namin ito, ay sinabi niyang sa amin daw talaga ang kanyang tungo. Dahil sa hindi daw niya magawang pumunta sa amin ng ganong oras na alas 5. Dahil sa okupado daw siya sa kanilang bahay ng mga gayong oras. Kung kaya sinikap na lang daw niya na magpunta ng umaga para maabutan si Lenlen. Lumapit si Nanay Auring kay Lenlen sa loob ng tricycle at nag-usap sila. Pagkatapos nilang makapag-usap, ay sinabi naming ihahatid na muna namin siya sa kanila bago kami didiretso sa trabaho ni Lenlen. Dahil may kalayuan iyon kung lalakarin. At tumanga talaga kami sa matanda. Kinaga niya iyon para lang maabutan niya si Lenlen. Nang marating namin ang kanila Nanay Auring, pagbaba niya sa tricycle, ay may isang lalaki na naabutan niyang paakyat din sa daan papunta sa kanilang bahay. Nakaangat ang t-shirt noon hanggang sa kalahati na mukha at tila nahihiyang magpakita. Pero meron akong isang napansin. Parang may mga dugo ang damit noon na ipinapantakip sa kanyang mukha. Tinanong iyon ni Nanay Auring kung saan galing, pero hindi ito sumagot. Makailang ulit pa niyang tinanong, pero dumiretso lamang ito at hindi man lang siya nilingon. Nagpaalam na kami kay Nanay Auring at bago kami tuluyang makaalis, ay sinabi niya sa amin na iyon daw ang nag-iisang anak niya. Bigla akong kinutuban. Di ko alam, pero biglang nag-iba ang aking pakiramdam at bumilis na uli ang pagkabog ng aking dibdib. Kaya pagkatapos na masabi ng asawa ko ang mga katagang siginay, ay pinaharurot ko na ang tricycle. Nang nakakalayo na kami, ay tinanong ko si Lenlen kung ano ang kanilang napag-usapan ni Nanay Auring. Sinabi niya sa akin na binigyan umano siya nito ng pangontra dahil sa delikado daw para sa isang buntis na katulad niya sa aming lugar. Kung kaya binanggit din niya sa matanda na kagabing araw ay may pumalampag sa aming bubungan. Ngunit sinabi ko daw sa kanya na isa lamang yung pusa at saka nagpasalamat kay Nanay Auring. Sinabi ko kay Lenlen na wag na munang pumasok at bumalik kami sa bahay. Panay ang tanong niya sa akin kung bakit noong nasa bahay na kami, pero sinabi ko na pagdating na lang sa bahay ng pinsang ko ipapaliwanag. Nag-impake kami. Mga damit lang at mga importante ang aming dinala. Pagdating sa bahay ng pinsang ko, ay nakiusap ako na kung maaari ay doon na muna kaming mag-asawa. Ipinaliwanag ko sa kanila na may lahing aswang sila Nanay Auring, na nabaitan lamang ito sa amin
dahil sa kagandahang loob na aming ipinakita dito. Nang aming isabay nang galing kami minsan sa pagsisimba. Inamin ko na rin kay Lenlen na hindi pusa ang narinig niya kagabi, kundi isa iyong aswang. At mabilis kong kinuha yung bote kung saan ko inilagay yung bahagi ng dila na naputol ko mula sa aswang. Ngunit laking pagtataka namin ng dahon at kapirasong sanga na lamang ang nasa loob ng bote. Ipinaliwanag ko pa sa aking asawa na yung aswang na gumagambala sa amin ay anak ni Nanay Auring. At sigurado akong sa pagkakataon na iyon ay alam na niya na ako ang may kagagawan sa pagkakaputol ng dila nito ng kanyang nag-iisang anak. Dahil sa nabanggit ni Lenlen na may kumalampag sa aming bubungan noong nagdaang gabi, at kaya binigyan si Lenlen ng pangontra para hindi pagnasaan ng kanyang anak. Ngunit nahuli ito ng pagbibigay ng kanyang pangontra. Kaya kami lumipat dahil sa oo nga at mabait naman si Nanay Auring. Pero dahil sa naniniwala ako na mas matimbang pa rin ang dugo, kung kaya ayaw kong magbigay ng tiwala, naisip kong mas mabuti ng habang maaga ay makaiwas na sa anumang masamang pwedeng mangyari. Nakiusap ako sa aking pinsan na unti-unting kunin ang aming mga gamit doon sa bahay, at naghanap na kami ng malilipatan. At yung lalaki na nakasabay ni Nanay Auring nang papunta na siya sa kanilang bahay ay nakakahawig din nung lalaki na sumugod kay Lenlen sa tricycle. Naipagtagpi-tagpi ko na ang lahat ng mga pangyayari, kung kaya tama lang ang aking naging desisyon na umiwas at lumayo na. Minsan po, nang namamasada naman ako, ay napadaan ako uli doon sa kalsada kung saan may nagpakita sa aking babae nang mayroong nagpahatid, kung kaya nag-iingat talaga ako. Kabuanan na noon ni Lenlen. Nang pauwi na ako sa amin, paglampas ko sa maiksing tulay ay may pumara sa aking babae. Naisip kong sayang rin yon, at talagang naghahabol kasi ako ng kita, kung kaya pinarahan ko. Pagsakay niya sa tricycle, nang tatanungin ko na ito kung saan magpapatid, ay para akong binuhusan ng isang balding malamig na tubig. Nang wala akong nakita sa loob ng aking tricycle, samantalang kitang-kita ko na yumuko pa ito nang sumakay. Kaya umusal ako ng maikling panalangin at nagpasya na akong umuwi. Ang ibabahagi kong kwento ay naganap noong ako ay kasalukuyang nagbubuntis sa panganay naming anak. Bago pa lang kaming nagsasama ni Rod noong mga panahon na iyon. Nang malaman kasi namin na buntis na ako, ay nagpasya na kaming dalawa na magsama. Kaya nagdesisyon kami na bumukod na at magsarili. Sa Batangas kami noon napadpad dahil sa doon nalipat ng trabaho si Rod. May kaibigan siya at katrabaho na ang pangalan ay si Mike. Ang mga magulang nito
ay tagapagbantay ng lupa. Tahimik lang na tao ang asawa kong si Rod, pero mabait ito at mahusay makisama. Kaya pinatira kami doon sa lupa na binabantayan ng mga magulang ni Mike. Nagtatrabaho ako noon bilang sales lady sa isang sikat na mall. Pero pinahinto na muna ako ni Rod nang malamang buntis ako. May lahi kasi kami na masiselan magbuntis. Yung dalawang ate ko ay parehong 2 beses muna nakunan bago nagkaroon ng mga anak. Hindi ko naman na kinontra pa ang desisyon ng aking asawa. Napansamantalang tumigil na muna ako sa pagtatrabaho dahil para din naman sa akin iyon at sa aming magiging anak. At isa pa, ayokong masisi pag nagkaroon ng aberya ang pagdadalang tao. Halos mahigit 1 linggo din kaming nakituloy kanila Mike habang ginagawa pa ang bahay namin. Mabait naman ang mga magulang ng kaibigan ni Rod. Medyo nahihiya na nga ako at hindi talaga ako sanay na makitira sa ibang tao. Ayoko kasi talaga na walang privacy. Kaya sinabi ko sa aking asawa na kung maaari ay magpaalam na muna siya sa kanyang trabaho para umabsent na muna upang mabilis na matapos yung bahay namin. Kasi tuwing pagkagaling lang niya sa trabaho siya nakakagawa. Bagaman tinutulungan naman siya nila Mike at ng tatay nito. Nang matapos yung kubo namin ay medyo nakahinga na ako ng maluwag. Ako kasi yung tipo ng tao na mahilig mapag-isa. At nagustuhan ko talaga yung lugar dahil tahimik. 2 bahay lang kami na naroon sa lupa. May kalawakan kasi iyon. Nasa kabilang dulo kami ng lupa na kanilang binabantayan. Pero tanaw pa rin naman yung bahay nila Mike doon sa amin. Nung unang gabi namin sa aming kubo, ay may naramdaman akong parang may dumaraan sa gilid ng bahay namin. Kasalukuyan na noong nakahiga si Rod dahil sa pagod ito. Nang maramdaman kong tila lumampas na ang dumaan, ay sumilip ako sa bintana upang tingnan kung sino ang mga iyon. Pero sa aking pagkasorpresa ay wala akong nakita. Kaya nagtaka ako dahil dapat ay makikita ko pa kahit ang likod man lang nila. Dahil sa maliwanag naman ang buwan at rinig na rinig ko na mayroon talagang mga naglalakad. Medyo kinilabutan ako nung mga oras na iyon. Kinabahan ako. Walang-wala sa isip ko na iyon na pala ang pasimula ng mga kababalaghang mangyayari sa aming buhay. Nang sumunod na araw ay maagang pumasok si Rod. Kasalukuyan ako noong nakaupo sa labas ng aming bahay at nagbabasa ng pocketbook. Nang biglang naagaw ang atensyon ko nang may biglang bumati sa akin. Nang iangat ko ang aking ulo ay nakita ko ang isang babae na mga nasa 40 mahigit ang kanyang edad at may mahaba itong buhok. Tinanong ko siya kung ano ang kanyang pakay. Wala naman daw at napadaan lang. Nagtanong pa ito kung sino ang aking kasama. Magalang ko naman siyang sinagot at nagpatuloy na ito sa paglakad. Nang mga mag-aalauna na, habang nakahiga ako sa aming kwarto at nagpapahinga, ay nakarinig ako ng tunog ng isang baboy. Di ko naman pinansin iyon
dahil naisip kong marahil ay naligaw lamang ang hayop. Nang nakakaidlip na ako, ay bigla na lang akong nagulat nang kumalabog ang dingding ng aming bahay. Kung kaya, napatayo ako upang silipin iyon. At nakita ko yung itim na baboy na tumatakbong papalayo. Medyo nakaramdam ako ng pagkainis sa baboy na iyon dahil sa naalimpungatan ako at nasira ang aking pamamahinga. Kinagabihan, nung mismong araw din na iyon, kasalukuyan na kaming kumakain na mag-asawa. Nang maramdaman naming may mga nag-uusap at naglalakad na naman sa gilid ng bahay namin. Sa pakiramdam namin ay sa mismong gilid talaga ng bahay. Kung kaya, napatayo kami upang alamin kung sino ang mga iyon. At bakit sa mismong gilid ng bahay namin sila dumaraan. Gayong malawak naman ang pwede nilang malakaran. Ngunit paglabas namin ng mag-asawa sa pinto, ay wala kaming nakita. Na dapat sana ay saktong makikita namin sila at makakaharap. Dahil lumabas na kami mismo sa pinto at hindi basta sumilip lang sa bintana. Ngunit, ni isang tao sa labas ay wala kaming nakita. Takang-taka talaga kami na mag-asawa. Nanlamig ang aking pakiramdam. Mabilis na kaming pumasok sa loob ng bahay at isinara ang pinto. Ngunit mas nakakagimban ang sumunod na nangyari. Papalapit pa lang kami sa lamesa ay napansin ko na kaagad ang isang platito ng pagkain na naroon. Na pareho naman naming alam ng asawa ko na wala iyon doon kanina. At isa lang naman ang ulam namin na nasa mangkok. Hindi namin maintindihan ni Rob kung anong putahe iyon. At lalo kami nagulumihanan kung papaanong nakarating iyon sa aming hapagkainan. At sino ang naglagay noon doon. Pareho na lang kami napahawak sa aming mga noo at nagkatinginan. Pagkaupo sa gilid ng lamesa, ay halos mangyak-ngyak na ako noon sa tindi ng kaba na aking nararamdaman. Sa inis ni Rod ay kanyang itinapon ang ulam kasama ng platitong pinaglalagyan noon at mabilis nang isinara ang mga bintana. Kinabukasan ay dumaan uli ang babae sa amin. At tulad nung nauna ay nagtanong ito kung sino ang aking kasama sa bahay. Sinabi kong ako lang dahil pumasok ang aking asawa. Dumiretso lang naman uli ito. At nung mga bandang alauna, ay narinig ko na naman ang baboy. Kaya, sa halip na mahiga, ay kinuha ko ang walis tingting. Lumabas ako ng bahay. At nang makita ko iyon, ay dali-dali ko itong pinakbo at hinampas ng hawak kong walis. Napasigaw ang baboy na tila nagulat pa at mabilis na tumakbo pa ibaba. Medyo nasa mataas kasi na bahagi ang pinagtayuan ng aming bahay. Nakita ko nagtalsikan ang alikabok at lupa. Sa bilis ng baboy, manakbo. Nung mga mag-aalas 3 na ng hapon, pagkatapos kong makatulog saglit, ay naisipan kong pumunta sa mga magulang ni Mike. Pagdating ko doon,
Pagbungad ko pa lang sa pinto, ay naamoy ko na kagad ang mabangong amoy ng niluluto nito. Tumawag ako at mabilis naman niya akong nilabas. Nalaman kong gumagawa pala ito ng langis. At gusto ko yung latik noon. Kaya, pabiro pa ako nagpaalam kay Nanay Melda na kung maaari ba akong makahingi noon. Pumayag naman ito at nangiti. Tinanong ko si Nanay Melda kung daanan ba talaga ng tao yung pinagtirika namin ng bahay. Mabilis itong sumagot at sinabing hindi. Kung kaya nga doon daw nila kami pinagtayo. Dahil sa alam na pala nila na gusto ko ay tahimik. Naikwento pala ni Rod sa kanila. Si Nanay Melda naman ang nagtanong sa akin kung bakit ko raw naitanong sa kanya. Kaya, ikinuwento ko na sa kanya na mayroon kasi kaming nararamdamang mga tumaraan doon, lalo na kapag gabi. Pero ang nakapagtataka ay hindi namin sila nakikita. Napansin kong napakunot noo si Nanay Melda at sinabi sa akin na wala naman silang napalitaan ni minsan o naramdamang may engkanto sa lugar. Kaya naupo ito sa aking tabi at napaisip na sandali. Ako na lang ang bumasag ng katahimikan at humingi ako ng paumanhin sa kanya dahil sa akin pa siyang binigyan ng mga isipin. Nagpaalam na ako kay Nanay Melda at tulad ng ipinangako niya ay binigyan niya ako ng latik. Kung kaya masaya ako nang umuwi. Sa daan ay nagulat pa ako nang makita ko ang babae na nasa unahan at tila hinihintay pa ako. Nabalak pa yatang sumabay sa akin sa paglakad. Kaya wala na akong nagawa pa kundi ang tumuloy. At agad niya akong binati. Nagtanong siya sa akin kung saan daw ako galing. Kung kaya itinuro ko ang bahay nila Nanay Melda. Na naglalakad na kami, ay narinig kong sinabi nito na ang bango raw. Kaya iniangat ko ang hawak kong latik at sinabi kong binigyan ako ni Nanay Melda. Pero napansin kong sa tiyan ko siya nakatingin. Medyo nawirduhan ako sa babae. Dahil parang sabik na sabik ito na kahit naglalakad kami ay parang hindi siya mapakali. Na kung ilalarawan ko pa ay parang nakakita ito ng isang bagay na gustong gusto niya pero hindi niya makuha. Ganon ang mga kilos na nakikita ko sa kanya. Nang nasa tapat na ako ng aming bahay, ay parang gusto pa nitong makipagkwentuhan at makasama pa ako ng matagal. At parang naghihintay pa ito na anyayahan ko siyang pumasok sa amin. Pero dahil nga sa nawiwirduhan ako sa kanya, ay sinabi kong marami pa akong gagawin. Dahil darating na ang aking asawa. At nagpaalam na ako sa kanya. Napansin kong biglang napawi ang saya sa mukha nito. Naging makulimlim iyon at nakita ko pang bagya itong yumuko at tiningnan ako ng masama. Natakot ako sa mukha nito. Kaya nang makapasok ako ng bahay, ay mabilis ko nang isinara ang pinto. Na hanggang sa maipinit ko na ang pinto, ay nananatili lang itong nakatayo doon at nakatingin. Kinagabihan, nang nakahiga na kami mag-asawa,
at matutulog na, ay bigla kaming nagulat na dalawa. Nang halos umuga ang aming kubo, nang may dumapo sa aming bubungan. Ang lakas ng pagkalabog noon na akala mo ay may nahulog na isang buwig ng nyog. Natatandaan ko pang napakapit talaga ako ng maigpit sa braso ng aking asawa dahil sa takot. Hindi kami kumilos ni Rod, pero nakaupo na kami ng mga oras na iyon sa aming higaan. Nakiramdam kami. Hindi naman namin napansin na gumalaw pa ang nasa itaas. Bumulong si Rod sa akin at sinabihan akong wag aalis. Tumayo siyang sandali. Pagbalik nito ay may dala na siyang kutsilyo. Doon niya iyon pinapatong sa tukador sa gilid lang ng pinto ng aming silid. Pagbalik niya ay kanya akong tinanong kung naramdaman ko ba raw na gumalaw kung ano man yung nasa itaas. Sinabi kong hindi. Matagal iyon, halos may 10 minuto. Maya-maya ay nakarinig naman kami ng baboy. At nasa gilid lang iyon ng bahay namin. Parang nagpapabalik-balik iyon. Napaminsan-minsan pa nga ay binubunggo nito yung aming dingding. Di nagtagal ay napatingin naman kami sa itaas. Nang magsimula ng gumalaw ang naroon. Pero hindi katulad nung una. Nang mga oras na iyon ay marahan lang itong gumagalaw na para bang gumagapang. Ngunit naririnig pa rin namin dahil sa yero ang aming bubong. Lalo na kapag napapaapak ito sa hindi pamakuan. Lumulubog talaga ang yero. Di nagtagal, huminto ang nasa itaas. Nang marating nito ang pinakagilid at narinig na lang namin na tumalon ito mula doon. Nasa kabilang gilid na ito ng bahay namin. Habang patuloy pa rin yung baboy doon sa kabila, na tila nagpipilit na ring makapasok. Nang puntong iyon ay hindi ko na talaga napigilan pa ang aking sarili na hindi maiyak. Takot na takot ako. Nararamdaman kong nanginginig na ako sa sobrang takot. Lalo na nang makita ko ang uso ng baboy na lumulusot na sa dingding. At di nagtagal ay nakita ko na rin ang mapupulang mga mata nito at grabe ang kanyang paglalaway. Naririnig rin namin yung nasa kabila na naglakad paikot sa bahay papunta sa kinaroroonan ng baboy. At para iyong humihingal ng mabilis. Marahil ang buong akala nila ay tulog na talaga kami dahil hindi kami nagbukas ng ilaw. Halos ayaw kong bumitaw kay Rod sa tindi ng aking kaba. Pero binulungan niya ako na sandali lang raw at huwag akong mag-alala dahil hindi siya papayag na may mangyari sa aming masama. Dahan-dahan siyang pumunta sa gilid ng dingding at bigla na lamang niyang inundayan ng saksak ang baboy. Kitang-kita ko na tinamaan niya iyon sa mapulang mata nito. Rinig na rinig namin ang lakas ng pag-iyak ng baboy, maging ang pagdudumali noon na makalayo. At biglang mayroong lumipad at nawala na rin
ang tila humihingal na nilalang na kasama nito. Muling tumahimik ang buong paligid. Nilapitan ako ni Rod at sinabihan akong ipanatag ko na ang aking sarili. At doon pa lamang kami nagbukas ng ilaw. At nakita namin ang mga dugo na nagkalat sa lupa at maging sa dingding ng bahay. Nang sumunod na araw ay hindi ko na nakita pang dumaan ang babae. Buong maghapon ay hindi ito nagparamdam. Kung kaya napaisip ako at kinutuban. Kinagabihan noon sa unang pagkakataon ay nakaranas din kami ng isang mapayapang gabi. Kinabukasan, nag-aalmusal pa lamang kaming mag-asawa ay nasa amin na sila Mike at kanyang mga magulang. Malungkot sila. Hindi rin daw nila inaasahan na ganon ang mangyayari. Ni sa hinuhang araw ay walang-wala talaga. Maging si Mike ay panay ang hingi sa aming mag-asawa ng paumanhin. Sinabi kasi nila sa amin na kailangan na naming umalis dahil sa gagamitin na umano ng may-ari ang lupa. Ganun na lang rin ang pagkabigla namin at pagtataka, pero wala rin kaming magagawa. Di pa nga kami kaagad nakapagsalita na mag-asawa dahil sa nagulat talaga kami. Medyo sumama din talaga ang loob namin dahil sa ginastusan din naman namin ang pagpapagawa noon. At ilang araw pa lang kami nakatira doon. Pero wala naman kaming pwedeng sisihin. Kaya pagkaalis nila Mike ay nag-umpisa na kami mag-impake na mag-asawa. Nang patapos na kami, ay nakita naming bumalik si Mike at nagpresenta na tulungan kami sa pagbubuhat ng mga gamit. Nang magtanong si Mike kung ano ang plano namin, ay sinabi ni Rod na may nakita siyang paupahan malapit sa may palengke. Nang nasa kalsada na kami, ay sumakay kami ng tricycle papunta ng palengke. Buti na lang rin at hindi pa kami nakakabili ng maraming gamit. Pagdating namin doon sa sinasabi ni Rod na paupahan, ay salamat na lang rin sa Diyos at naroon pa ito. Mabilis naman kaming nagkasundo ng may-ari ng paupahan. At dahil sa hindi pa kami nagtatanghalian, ay niyaya namin si Mike na kumain na muna. Pumasok kami sa palengke at humanap ng karinderya. May isang panig doon na magkabilaan ang kainang karinderya. Kung kaya, hindi naman kami nahirapan pang maghanap. Habang papunta kami doon, ay may napansin ako. Agad kong kinalapit si Rod at pabulong kong sinabi na siya yung babaeng ikinukwento ko sa kanya na madalas dumaraan sa bahay, at pasimple kong itinuro sa kanya. Medyo nawala yung paghihinala ko sa babae na siya yung aswang na gumagambala sa amin dahil sa wala naman itong tamak sa kanyang mata. Kaya kahit nawiwirduhan ako sa kanya, ay nilapitan ko ito na abalang-abala na nagsasalansan ng mga karne na kanilang paninda sa mesa. Binati ko ito at tinanong kung bakit hindi ito dumaan sa bahay kahapon. Tahimik lang ang babae na hindi huminto sa kanyang ginagawa at parang galit ito. Maya-maya
ay nasa likod ko na rin sila Rod at Mike. Nagsalita bigla si Mike at patanong na sinabi na, "Magkakilala kayo?" Sumagot naman ako at sinabing hindi. Pero nagkausap na kami dahil sa araw-araw itong dumaraan sa bahay. Di nagtagal ay may dumating na matandang babae at kinilabutan talaga ako na napahawak ako ng mahigpit sa kamay ni Rod dahil sa may benda ito sa kanyang mata at kita ko ang galit niya habang papalapit sa akin. Mabilis na gumana ang isip ko. Muli kong ibinaling ang tingin sa isa pang babae at napansin ko ang isang braso nito na mayroong latay. Na naisip ko sa aking sarili na matindi palang pinsala ang maaring tamuhin ng mga aswang sa pamamagitan lang ng walis tintin. Dahil sa tanda kong doon ko tinamaan ang baboy nang hampasin ko iyon, na manhid ang buo kong katawan. Dahil sa isipin na may kakayahan pala talaga ang mga ito na makapagpalit ng anyo. At totoo pala ang mga bagay na iyon na dati ay naririnig ko lang sa mga kwento at halos hindi ko pa nga pinaniniwalaan. Kaya hinila ko na si Rod para umalis. Nang kumakain na kami, ay halos hindi ko maibuka ang aking bibig. Wala akong gana at halos hindi ako makapaniwala. Kaya tinanong ako ni Mike kung bakit ganoon raw ang naging reaksyon ko, na para bang takot na takot ako. Sinabi ko sa kanya na hindi parang, kundi takot na takot talaga ako. Nang magtanong siya sa akin kung bakit, ay hinayaan kong si Rod na ang magkwento sa kanya. Matapos na maikwento ni Rod ang lahat kay Mike, ay si Mike naman ang nagsabi na ngayon raw ay alam na niya. Malinaw na umano sa kanya ang lahat. Nagtaka kami mag-asawa sa kanyang mga sinabi. Pagpapatuloy pa ni Mike, ang dalawang babae umano na iyon ay mag-ina at sila daw ang nagmamay-ari ng lupa. Napabulala si Mike na sa tagal ng panahon na kanilang nakikilala ang mag-anak ng mga iyon, ay ngayon lang niya nalaman na mayroon pala talagang itinatagong lihim. Dagdag pa nito, ay baka nga totoo ang napapabalita noong bago pa lamang silang tagapagbantay sa lupa ng mga ito.